Hi guys! Welcome to my vlog. So, today, i-share ko po sa inyo ang aming naging experience sa pag-renew ng family visa doon sa Bahrain. So, kami po ay naka-family visit visa dito sa Saudi Arabia. Natapos na po ang aming 1 year. So, nung last year, December, nag-renew kami ng aming visa ulit sa Bahrain. So, ito po yung aming mga naging experience and na aking mga nakalap na mga na information. So, gusto kong i-share din sa inyo. So, ang una po, ang ginawa namin is ano muna si husband ng pre-approval visa kay Mofa. So, si husband po ang aming sponsor. So, siya ang gumagawa ng online. Nag-apply siya online and then from Monday, parang last week to ng November, in-apply niya na. So, I think basta Monday siya. Monday, in-apply niya na online and then pagdating ng Tuesday, finalo up niya sa HR and then Wednesday at I think nakita namin na chamber na yung yung MOF visa. And then pagdating ng Thursday, chinek ko na rin siya na nag-ano na siya agad, nag-approve na. Approve na yung aming visa. So, meron na kami pre-approval visa. After nun, so, ang nangyari, ang ginawa naman namin is nag-book na ako ng appointment sa Tashir, BFS Tashir ng Bahrain. So, doon lang yun sa website, sa site nila. I-search na lang po sa Google. And then, nagpa-book ako ng December 10, 11 a.m. Nag-stay po kami doon from December 10, 11, 12, 13. Ano po yun? Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, parang yung pinaka-processing day lang talaga namin ng Tashir is Wednesday, Thursday. So, after po noon, ang ginawa namin is nag-rent kami ng car. Nag-rent po kami ng car. So, nagbiyahe kami doon by land. So, ang nangyari, nag-rent po kami ng car dun sa, ang pangalan ng nirentahan namin is Key Car Rental. Search nyo lang po sa Google. And then, gumastos kami doon ng 781.82 SR. Discounted na po yan. May discount pa po yan kasi first timer sa application. So, yun po, na December 9, 11 PM, pinikip na ng husband ko yung sasakyan. And then, nangyari naman, nung dinap off naman namin siya ng December 13, 10:30 PM. Kasi dumating na kami dito ng Riyadh, ng like 9 PM yata o 8:30 PM sa Riyadh. Dumating na kami. Kasi, umalis kami ng Bahrain like 4 PM yata or 5 PM ganun. Tapos, yung experience naman pagdating sa pag-travel sa Causeway, merong first boot po doon na binayaran kami na 25 SR yata yun. Nakalimutan ko na. Basta yung sumunod na boot naman na binayaran namin, 50 SR. Yun na yung visa on arrival. So, sa visa on arrival naman, sinabihan kami nung lalaki na next time daw, kung sakali, mag-visa on, magkuha na kami ng visa online para hindi daw hassle. Or hindi ko alam kung hindi ba nila tinatanggap ng visa on arrival kapag pag second time mo na magpupunta ng Bahrain. Ewan ko lang. Basta in-advisean lang kami na next time daw kumuha na kami ng visa sa online. And then, yung third booth na madadaanan nyo, yun na yung car insurance. Sa car insurance naman binayaran namin 150, yung mahal din po. So, nakalimutan ko kasi yung advice sa akin ni Kuya Kids Heaven na kumuha na kami ng insurance online. So, nakalimutan ko yun. Si Kuya Kids Heaven, siya po yung pinagtatanungan ko ng mga bagay-bagay sa pag-renew po sa Bahrain. Kasi, nabasa ko po yung post niya dun sa FB page na shinare niya din yung timeline ng kanyang pag-process ng family niya sa Bahrain din po. And nakakatuwa and thank you kay Kuya kasi sobrang accommodating na po mag-reply. Nag-share talaga siya ng legit information na makakatulong sa iyo. And pinahiram niya rin po ako ng Bahrain number and it's free. Unlike ng iba dyan na nagpo-post na ginagawang kalakaran na rin po talaga itong
bisa-bisa, and lahat na lang may pabayad. Di ba, pwede magkawang gawa. Sorry, may hugot. So, yun lang. And then, ang next topic natin is yung requirements. So, requirements naman, kailangan po, ang gagawin nyo sa mga requirements, ihiwalay nyo po yung kay daughter tsaka kay wife. Parang isalansan nyo po siya na lagay nyo yung, for lahat po ito photocopy. Ang pinaka-original lang na binigay ko is yung pre-approval MOFA, yung print out mo, yung nagpa-print ka, tapos yung appointment din, i-print out mo din yung kailangan mo yung i-attach din doon. So, photocopy ng marriage contract, ako wife, photocopy ng marriage contract, photocopy ng ikama and passport, tapos yung 2x2 picture mo, tapos yung pre-approval MOFA nga, yung print out mo, tapos yung appointment visa ng print out mo. So, magkakasama yun. And then, sa daughter ko naman, isalansan mo din yun, photocopy ng birth certificate niya, photocopy ng marriage contract, photocopy ng ikama and passport ni husband, 2x2 picture ni baby, tapos yung print out, din appointment ng visa, booking appointment mo kay cashier, and then yung MOFA pre-approval mo din. So, isalansan mo siya. Yun lang yung ibibigay mo sa reception. After nun, i-check na lang yun kung okay naman, wala namang mali or anything. Wala na rin naman sa akin hiningi na iba or tinanong sa akin. Basta yun lang yung binigay ko po. Binigyan niya ako ng number. Nagkabigay sa akin ng number, upo lang saglit, tinawag na agad ako. Sobrang bilis lang po ng process. So, siguro mga 15 minutes or 20 minutes lang kami dun sa loob. Hindi katulad sa Pinas na sobrang tagal. Hindi ko alam kung anong nangyari dun. Kung bakit kami naghihintay ng napakagano. Ngayon, parang sa pagkakaalam ko, wala nang pila-pila nun. Wala nang pila sa pagdating sa pag-process ng family visit visa. Ewan ko bakit matagal. Basta yun lang, nakakatuwa. Tapos hindi rin po mahigpit masyado dun sa sa cashier, sa Bahrain. Kasi, di ba sa Pinas, bawal po yung naka-open shoes yata. Kung hindi ako nagkakamali. Basta masyado mahigpit. Tapos yung mga guard, di ba, sila masusungay po. Sa Bahrain, parang, hindi sila ganun. Basta parang hindi mo ma-feel na, na mahigpit. Ganun. Kahit yung mga guard. Basta, syempre, may checking pa rin ng bag ganyan pagpasok mo. Tapos, dumating po pala kami sa Dana Mall ng 10:45 PM. So, from Riyadh po, umalis kami ng 4 AM. And then, nakarating kami sa Dana Mall. Diretso agad po talaga kami ng Dana Mall ng December 10. Dumiretso na kami doon. Yun yung, yun yung schedule namin. Appointment namin yon. So, dumating kami doon ng 10:45. Tapos, dire-diretso na. So, natapos na kami doon sa pag-process. Ang binayaran ko lang po is 1,260 SR. Ganun, mga something point lang. Ganun. So, iba-iba po tayo ng mga binabayaran. Kahit sa mababasa niyo po sa mga nasi-share doon sa FB page, yung mga experience na, iba-iba po tayo ng price. So, basta mag-ready lang talaga kayo ng budget para dyan. And then, after nun, tanghali din po. So, tanghali mga 12, may pinuntahan na kaming restaurant. Yung Shai restaurant na nakita ko lang kay Redsky. Pumunta rin kami doon, kumain kami doon. So, sulit naman, worth it yung pagkain. Hindi ka magsisisi. Nakakatuwa kumain ng porky. Syempre, as Filipino, na hindi naman bawal sa atin ng porky. So, paminsan-minsan, nag-try kami din kumain. And then, ang dami po ang dami ng serving nila. So, dalawa lang naman kami ng husband ko kumain. Nag-order kami ng sinigang, na, parang bagnit. Tapos, marami pong natira. So, inuwi din namin yun. And then, yun na din yung dinner namin talaga. Kinagabihan. Yun na yung dinner namin. After nun, yun yung first day na nangyari po sa amin. The second day, December 11, Thursday, so nakakakaba kasi ayaw na namin umabot pa ng Sunday yun. So kailangan makukuha na namin yung passport namin ng Thursday din mismo. Sana magkaroon na agad ng ng result. So yun nga, so from morning pa lang talaga maaga ako nagising, naghihintay ako ng email, ano bang mangyayari, ano bang marireceive ko, paano ba ang pagpunta doon sa pag-collection, ganyan. Ang nangyari, ang tagal talaga, hanggang 3 PM nakatanggap ako ng visa, approved visa na ng in-apply namin. So
Pagka-receive ko po noon, dumiretso na kami sa Dana Mall, hindi na kami naghintay ng ng text pa ng for collection kasi ganun pala yun. So, binibigay din pala nila agad kinabukasan. Ewan ko lang sa iba ha, pero kasi parang karamihan din ng mga nagbabasa ko sa FB group, kinabukasan pagka-approve din ng visa nila, na, kukollect din nila yung passport. Tingnan namin doon na kino-confirm namin sa guard, possible ba na makuha yung passport, ganyan, naka-receive na kami, approved na yung visa, tapos may mga kasabayan din kami, mga iba pa mga expats na ganyan, na naghihintay din doon hanggang sa umabot ng 4:30, nakita namin dumating na yung guard, tsaka yung mga lalaki na parang taga-embassy yata daw yun, na bit-bit yung mga passport, nakamaleta sila. Mga nakamaleta. So, lumabas pa nga sila. Nag-start pa nga ng magbigay ng passport ng 5 PM na po. Pinapila kami doon. So, ako po yung pinaka-last kasi ayoko naman makapagsiksikan na sabi ko, okay makukuha pa rin namin yun. So, naghintay lang kami doon. Pila-pila ko. Ako yung pinaka-last po talaga na kumuha ng passport ko noon. Ayun, nakuha namin din siya ng araw na yun, ng Thursday din po. So, nakakatawa kasi hindi na-extend pa yung araw namin kasi hindi na talaga pwede. Hanggang Friday, Saturday na lang talaga kami. So, pagdating ng Friday, Saturday, ayun na yung gala-gala po namin. Nung Friday, parang nagala-gala kami. May pinuntahan kami mga Catholic Church. Yung isang Catholic Church na pinuntahan namin, na yung Cathedral of Our Lady of Arabia. Pinuntahan namin yun. Siguro dumating kami doon mga 6 yata, yun gabi na. Ang nangyari po is hindi namin naisip na mag-double check kung may misa ba, kung anong oras ng misa, and then iba-iba pala yung oras ng misa ng mga language, Filipino or Indian, ganyan. So, pagdating namin doon, parang may special misa na sa mga Indiano yata yun. So, hindi rin naman maintindihan. Picture lang kami doon. Tapos sumunod, chinek din namin yung lumipat kami sa isang Catholic church na yung Sacred Heart ba yun? Sinesearch lang namin sa Google Map po, yung mga pupuntahan namin, yung mga kakainan namin. Doon lang sa Google Map kami nagtitingin. So, pinuntahan din namin yun. Picture kami, nakakatawa kasi parang nasa Pinas ka lang yung season, Christmas season, tapos diba may simbahan. Ayun. And then hindi rin kami nakapag-misa, dumating din kami doon. Tapos na rin yung misa ng Filipino misa. Indian na, puro Indian na po yun nandoon yung misa. So hindi rin kami nakamisa noon. Dasal-dasal na lang kami doon ng saglit. Tapos uwi na kami. Tapos pagdating nung Sabado, Sabado, pagdating ng Sabado, yun, wala na kaming ginawa. Check out na namin ng 11, ng 12 noon. Umuwi na kami noon, dire-diretso na kami. Parang ikot lang saglit, tapos kain lang, wala na, umuwi na kami. And then, tapos meron pala kaming pinuntahan na beach doon. Kasi inikot-ikot namin, gala-gala kami sa mall doon. Tapos merong mall kami pinuntahan doon na ang ganda. Pang-sosyalin talaga. Ang sosyal mahal ng mall. Pero ang ganda ng mall, bagong mall siya. Tapos yung likod ng parang may beach, may dagat. Tapos doon, may isa kaming parang resort doon na mura lang. 50 SR lang per head. Yung entrance. Nag-beach kami doon kasi nga gusto ng anak namin ng dagat. First time nila magdagat talaga. So, dinala namin siya doon dagat. Pumunta kami doon ng mga umaga yata, 8 or 9 yata dumating kami doon hanggang 1:00 umuwi kami. Kasi masarap naman yung panahon, hindi mainit masyado. Hindi rin malamig. Sakto lang talaga, ang sarap magdagat. Tapos parang yung dagat pa, medyo payapa, hindi siya maalon, ganyan. Tsaka ang linis po ng water. Ang linis ng dagat. Sarap maligo. Ayun, yun na po yung parang mga namin, pinuntahan. Tapos may isa din kaming kinainan na Filipino food. Maliit lang siya. Nakita ko lang din sa Google, yung sinerge ko. Yung pangalan niya is Princess Marian Kitchen and Bakery. Ang sarap din po kasi parang fresh yung niluluto nilang binibigay sa'yo. Hindi siya yung parang yung may nakaluto na yung nakasetup. Kasi yung isang kinainan din namin doon na Filipino food, hindi ako nasarapan. Parang budget meal lang kasi yung kinuha namin. Hindi ako nasarapan. Tapos yung crispy
yung crispy, ano ba yung crispy pata niya din. Hindi rin crispy na yung ano, yung pata. So, masarap na hindi masarap. Basta ganun po. Pero yung kay Princess Marian Kitchen, kasi ano, niluluto talaga nila ni Kuya. Niluluto tapos ano serve. For takeout lang po yun kasi wala silang dining. Ang liit lang po ng pwesto nila. Parang kung kakain ka doon, isang tao ka lang o dalawa lang kayo. Mostly parang takeout talaga siya and more on delivery sila. So, ang sarap din po. Tapos ang dami din ng mga serving nila. So, yun din po. Nag-order din kami noon ng maramihan na hanggang gabi na namin, hanggang kinabukasan pa namin. Puro porky po lahat ng mga pinagkakain namin. And then, yun lang po. Yun po yung mga experience namin sa Bahrain. So, susunod naman na vlog natin. I-vlog ko naman yung susunod na kasi after 3 months naman, i-renew mo naman kasi ito online. So, i-share ko din sa inyo kung paano yung proseso. So, yun lang po. Sana nakatulong ang aking mga information. Although, pwedeng magbago din po yan. So, kailangan nyo pong mag-research palagi bago kayo mag-proceed sa mga gagawin nyo. Kasi nagbabago-bago din po yung mga yung mga rules, ganyan, yung mga situation. So, kailangan sali po kayo sa FB page ng Family Visit Visa ng mga Filipino. Search nyo lang po sa Google. Pero i-edit ko dito kung saan ako naka-join. Doon po, marami nag-share doon ng mga experience nila dyan tungkol sa Family Visit Visa dito sa Saudi Arabia. So, yun lang po. Bye!